Yung pagtanggap natin sa cross, 1996, sa nalalaman ko, ay yun pala'y tama na tinanggap natin dahil may layunin tungkol sa ating organisasyon bilang Seventh Adventist. Ang tanong ko, yung unang Adventist na sila ay iba namatay na hindi po tinanggap natin ang cross, ay sila po ba'y kaanib sa iglesia na sila po'y maliligtas? Yun po. Pakilinaw natin yung tanong. Yung namatay sa Seventh-day Adventist, yun dati, sila ba ay may kaligtasan? Samantalang sila ay hindi pa nila alam yung cross. So, ibig sabihin, yung bang hindi pa nakaalam ng cross ng panahon na yon ng mga Seventh-day Adventist, may kaligtasan ba sila o wala? Yon, ha? Okay. Brother Ronald, yun ang tanong. Go. Okay, ito po, sagot ko, Brad. Lumalabas kasi na para sa iyo, yung issue ng paggamit ng cross sa simbahan at hindi paggamit, may kinalaman sa kaligtasan. Kasi parang isang bagay ay magkaroon ng essential sa salvation o kinalaman sa kaligtasan. Dapat mababasa natin ito ng concrete at word for word sa spirit of prophecy na or sa Bible na sinasabi ni Sister White, for example, na huwag kayong maglalagay ng anumang simbolo ng cross sa loob at sa labas ng simbahan. Pagka sinabi yon halimbawa sa Spirit of Prophecy at sinabi ni Sister White na pag naglagay kayo ng cross sa loob at labas ng simbahan, hindi kayo makakarating sa langit, sa impyerno, punta nyo. Kung may ganong statement at pagkatapos naglagay pa rin tayo ng cross sa simbahan, sa palagay ko, doon tatama yung question mo na merong maliligtas at merong hindi maliligtas. Okay. Kaso, wala ngang nakalagay sa sulat ni Sister White na ganong clear, explicit statement na pinagbabawal yung paglalagay ng cross sa simbahan. Kaya, hindi natin pwedeng gawiting basis sa kaligtasan po yon. Okay. Follow up. Ibig sabihin po, ngayon sa pagtanggap natin ng cross, ito po pala ay talagang may kaugnayan sa natin organisasyon tungkol sa kaligtasan. Oo. Yun po. Dalawa po kasi ang meaning ng cross. One is yung kahoy mismo, yung object, at yung pangalawa is yung kahulugan ng cross. Ang mayroong pong kinalaman sa kaligtasan, yung kahulugan ng cross, na may kinalaman sa sakripisyo ni Jesus, yun po ang may kinalaman sa kaligtasan. Hindi po yung kahoy na ginamit sa pagpapapako kay cross. Tanong pa, sige. Subalit, kayo po ay naglagay ng cross sa simbahan, ay hindi po yon simbolikal. Talagang literal, kasi siminto. Ibig sabihin, saan po ba doon nakatama na identifyin yung cross? Unang-una po, tama po, may mga simbahan, pero hindi naman lahat. Kasi wala naman turo sa 28 fundamental belief ng church na nire-require at inuutos na kailangan maglagay ng cross sa church. Wala pong ganon. Sa simbahan nila, Brother Jerry, walang cross. Alam niya yon, alam mo yon dahil nandun ka. So, ibig sabihin, wala pong nilalabag ang alinmang simbahan ng Adventista na utos kung maglalagay ng cross as a symbol of the death of Christ. Wala pong nilalabag na utos. Kasi kung may utos talagang nilalabag, doon talaga hindi pala pwede, hindi dapat. Kaya yung question nyo, brother, na bakit naglalagay kayo ng cross? Una, bago mo itanong yon, bakit may utos ba na huwag maglagay ng cross sa Spirit of Prophecy? Wala naman. So, walang basis yung criticism natin na dapat huwag maglagay ng cross. Wala kasing basis. May tanong ka pa. Tsaka ito, hindi ho requirements ng church na maglagay ka kailangan ng cross sa church. Dahil sa simbahan ni Brother Jerry, walang cross. Sige, may tanong So, hindi ho requirements po ng church yon. Natanong ko po kasi ang cross, dahilan po sa Ecclesiastes 9:1, kung hindi ako nagkamali, na walang pagbabaguhin. Ay sa ganitong mga panahon na nakita ko may pagbabago. Yun po ang cross, talagang isa siyang dahilan na tayo'y nagbago bilang mga Seventh Adventist. Yun po ba ang pagbabago? Hindi po ba tayo nakalabag? Nasabi doon, walang babaguhin. Dahil ang Seventh Adventist, arrangement, anong natupad doon sa General Conference 1863? Ganun po hanggat sa panuhan natin. Subalit, ang cross ay ginawa nating turo.
Okay, unang-una nga po, gaya uulitin ko lang din po yung sinabi ko, bago ho tayo maghusga na mali maglagay ng cross sa simbahan, tanungin muna natin ang ating sarili, saan ang galing ang basihan ng aking pagbabawal na maglagay ng cross sa simbahan? Dahil unang-una, wala munang basihan. Wala talaga tayong mababasa sa Spirit of Prophecy na pinagbawal ni Sister White maglagay ng cross sa simbahan. Wala rin naman nilagay sa utos sa Spirit of Prophecy na maglagay ka ng cross. It's a gray area. Kaya hindi po natin pwedeng gawing basis ng kaligtasan yung something na wala namang clear statement. Okay. Hindi natin pwedeng sabihin Ano tama ba? o mali. Sige. Iyon nga po, Doktor, na Baka questionin ako, binabago ko rules. Bro, baka questionin mo ako. Objection. Ha? Kasi, ang sabi ko lang kanina, dalawa lang, marami na siyang tanong. Baka magalit sa akin. Ha? Baka pinalapit sa akin na ganon. Okay. Ibig sabihin, hindi lang Adventist ang gusto magtanong. Pinakikita ko na ang moderator patas. Pinakikita ko na wala akong pinapanigan dito. Kahit sila ba puro tanong ng tanong, walang problema eh. So, huwag kayo magagalit sa akin, ha? Baka mamaya na naman, nanay, yung puso ninyo, maging kamukha na naman kayo ni Incredible Hulk. Ha? Eka, Pastor, 1 minute, sagot. Sagot. Yung tanong doon. Reaction. 1 minute lang yun. Oras, 1 minute. Reaction? Reaction explanation doon sa sagot niya. Reaction po sa sagot. Yeah. Magbigay po ako ng reaksyon. Yes. Yun. Okay. So sa akin naman po, sa atin talaga mga SDA, sapagkat nababasa po natin na ang cross ay kakambal po ng kapangyarihan ng Roma. Kaya nga po para sa atin walang dahilan na tayo po ay maglagay ng cross sa ating mga simbahan. Kasi ang nakasulat po ay Papes place crosses upon their churches. So ibig sabihin, ang naglalagay ng cross sa simbahan ay yun po yung mga papado. Wala pong nakasulat ng naglalagay sa simbahan ay mga SDA. Kailan may ito'y hindi inugali ng mga SDA na ang cross ay ilagay sa ating mga simbahan. Ngayon lang po yan, na makabagong SDA, na yung pong may mga cross. Presi, oras. Okay? Okay. At sandali. Eto ho, Pastor, kilala ko magtanong to. Eto, kung magtanong ho ito, machine gun. Baka mag-react na naman kayo sa akin. Kaya nga, Thompson eh. Kaya nga, pinauuna ko na sa inyo, pinayagan ko kayo dyan, papayagan ko rin ito. Para patas. Para patas po yan. Ha? Ikaw lang. Okay. Sige. Okay. Nakakasana pa yung Thompson mo. Kanina pa. Pangalan nito, yan na naman. Yan naman sinasabi ko sa iyo eh. Kaya nga. Okay. Kaya nga eh. Okay. Thompson ito. Okay. Banat. Tama yung tanong ko, binanggit mo. Sabi mo, yung mga churches ng Papis ay may cross, no? Correct, tama. Pinakita mo yung picture ng simbahan sa Tarlac, tama? Tarlac. Meron bang circular ang Papa na yung simbahan namin sa Tarlac kasi may cross kanila na? Okay. Ito po ang sagot, no? Bagamat walang circular na ipinakita, pero bakit naglagay pa ng cross? So, ibig sabihin, pag naglagay tayo ng cross, sabi ni Ellen White sa kanyang libro, na ang naglalagay ng cross sa simbahan ay ang mga pepes. Sandali po. Ito. Palap. So, ibig sabihin, sabi mo, sa Papa nga, yung may mga cross na simbahan. Sabi po, walang pag-aangkin ang Papa o ang Vatican na yung simbahan namin sa Tarlac na may cross sa kanila. Tama, mali? Okay, paano ang kining sa kanila ay sa inyo nga yan? Pero ang sabi po ni Ellen Goldwhite, na ang mga papado po ang naglalagay ng cross sa kanilang mga simbahan. So, hindi na kailangang gayahin pa natin sila.
Sila po ang originality pala niyan, sabi po ni Ellen White. Oh, sige. Susundan kita sa pagano. Maging Christmas tree, pagano, di ba? Maging? Christmas tree. Ay, iba na sa topic yung Ay, Christmas kaya nga, tree. inaano lang kita kasi inaano ko yung pagano mo eh. Objection, Inaano ko yung pagano. kagalang-galang na moderator. Mr. Moderator, sabi niya, Wala pumunta siya na po doon sa dahil topic may ang, pagano. wala na sa topic ang Christmas tree. Sige, baguhin natin. So, Ibahin ganito. mo ang tanong. So, bagamat sinasabi mo na ang mga simbahang may krus ay sa Papa at wala namang claim yung Vatican na kanila yung simbahan namin sa Tarlac na may krus, sa makatwid ba, mas maniniwala ako, dahil wala naman silang claim, sa kanila, kaysa sa sinasabi mo. Kasi sila walang claim, ikaw may claim, pero wala kang maibigay na ebidensya. Okay, sagutin ko. Oo. Okay. Ang sagot ko po ay batay po sa nakasulat na isinulat po ni Ellen Goldwhite, yung pong mga naglalagay ng cross, yun po ay mga papado. Yun po ang kanyang sinabi. So, kung maglalagay po tayo ng cross sa ating simbahan, ay ginagaya po natin ang practice ng mga papado. Ay sabi pa doon po sa Aklat ng Desire of Ages, the cross was associated with the power of Rome. Okay, follow up. Oh. Follow up. Kung maglagay ng krus sa church ng Adventist, ginagaya natin ang mga pagano. Yan sabi mo, tama po, ano? Ayon sa nakasulat ito. Ganito. Oh. Saan mo mababasa na kapag naglagay, writing si Ellen White ha, Oh, ratings. Oh. na kapag naglagay ng krus sa building ha, sa building ng Seventh-day Adventist Church, ginaya natin ang pagano. Basa. Ito, kanina pa nga binabanggit eh. Sige nga, basahin mo Okay. nga na sa building na pag ginaya ito yung na nga, mga yung kanina krus sa binabasa. building. Kanina ko pa binabasa. Great controversy. Yun, ano sa kasama ko. Nakasulat na nga eh, People's Place, cruces upon their churches. Saan inilagay? Sa simbahan. O, ito. Yung statement mo, Pastor, yung binantayan ko ha, ginagaya. Ito. Oh. People's Place, cruces upon their churches. Kaya sabi nga rito, as the Jews profess to revere the law, so the Romanists claim to reverence the cross. They exalt the symbol of Christ's suffering. So, yun ang naging dahilan bakit nyo ilagay ang cross. Sabi sa sagot din, na ito daw ay simbolo ng kamatayan o paghihirap ni Kristo. Yan din po ang dahilan kung bakit inilagay ito ng mga Romano. Sabi po rito. So, ibig sabihin, ang inyong katwiran at sa Romano ay parehas. So, wala palang sinabi si Ellen White. Ito nga eh. Na, hindi, kasi wala naman dyan eh. Ano ba talaga? Ano bang, nandyan ba pagpatuloy. yung ibang relihiyon? Magpatuloy ko. Nandyan ba yung ibang relihiyon o yung Seventh-day Adventist? In-address nga ito sa mga pepes. O, yun nga eh. So, ibig sabihin, kapag ginaya natin ito, edi wala tayong kaibahan sa mga papado. Pastor, Ah. in-address pala sa mga papers, bakit dito mo sa amin ibinabalandra yan? Ay, naglagay so, kayo kumbaga ng cross. parang binato mo yung mangga, gusto mong tumama sa santol, ganun Hindi. yun? Ay, naglagay nga kayo ng cross eh. Ay, Kaya saan pati na? kayo dito, napasama, napabilang sa sinasabing pepes place crosses upon Atas their kami, churches. Instead na hindi naman sana kayo mga pepes. Okay. Sige. Pastor, Okay. o at hindi lang, yung totoo sa puso Kayo ba yung umaamin na new organization? Kami ba? Kayo ba ay umaamin na new organization kayo? Okay, ito po ang aking sagot sa huli mong katanungan. Kami po, ayon po sinabi po kanina, nang ginawa po namin, hindi po reorganization, kundi, hindi po kami new organization, kundi reorganization, sapagkat ang unang organisasyon ay ang Seventh-day Adventist Church sa 1860 na ipinarestore nila si Ellen Goldwhite na 1863. Pagdating po sa Pilipinas noong 1923, ay ginawa po nilang korporasyon. Kaya binangon lang po namin ang Seventh-day Adventist Church, sapagkat noon pa po yan eh. Kaya ang ginawa namin, hindi new or, kundi reor. Yung bang inyong pinarehistro dyan, reorganization, yun sa SEC? Reorganization ba o organization? Pakibasa, pag may mabasa ako doon sa pinarehistro nyo sa SEC, Sa na SEC. reorganization yung pinarehistro nyo, Dandahan lang ang puso. sandali, ito, boses ko to eh. Pastor, Parang hindi tayo magkakilala. Huwag ka nang magkunyari. Magkakilala tayo noon pa. Basahin mo sa akin na yung pinarehistro nyo dito sa SEC ay reorganization. Okay. Pag nabasa mong reorganization, pabibinyag ako sa iyo mamaya. Okay. Pero pag organization, Okay.
Last Okay, sasagutin ko na. Hello. Ang pinababasa sa inyo ng nagtanong, Pastor, yung salitang dyan sa security ninyo, kung yan ay reorganization. Doon sa salita mo kanina. Okay, Meron bang wala? Okay. Hindi na po pwedeng ilagay doon po sa SEC yung salitang reorganization. Kasi ang pangalan lang po ng ating organisasyon, hindi po ang salitang reorganization. Ibig sabihin, understood na ng tao yun, na reorganization ito, sapagkat noon pa ito, noong 1860. Kaya itinayo namin muli, dahil na iniwan ito ng ating mga leaders noon, binalik namin. So ano ba ang salitang binalik sa English? Lagay ng cross sa church, ang Adventist tayo ng kami. Hindi po yun ang writings ng Ellen White sa Greek. Kaya against ni Mrs. White, hindi lang basta pagkalagay ng cross, hindi sa na doon nagiging mali. Ito pa, the worship of images and relics, the invocation of the saints, attracts the minds of people from God and against His Son. So yung pagsamba sa cross, ang dinidiin dito, hindi yung pagdi-display ng cross, kaya wala pong point yung gawitin yung libro na yon. Pangalawa, yung reorganization, mali po yung definition niya. Kay Mrs. White, sa last day events, sa libro, ang reorganization, itong definition ng reorganization. There must be a renovation, a reorganization. Pag sinabing reorganization, renovation. Kumbaga sa bahay, pag sinabing renovate, yung bahay, yun pa rin yun, iniba mo lang yung ayos. Pero dun pa rin yung bahay. Hindi ka magtatayo ng ibang bahay. Sila nagtayo ng ibang organization o bahay. Kaya hindi ho reorganization yun. New organization. Okay. Kaya ang sabi ni Mrs. White, apostasy yun. Okay. Nanay, kayo po. Nanay, puso niyo. Ang tanong ko po, Doktor, kasi napapansin po namin na ang ating mga simbahan ay meron ng cross. Okay? Sa amin wala, sa inyo, sa inyo pala, no? Sa ibang mga relihiyon, meron ding mga cross. At lalo na sa mga Katoliko. Ito po ang aking tanong, ito po ba ay nangangahulugan na meron ng pagkakaisa o pagsasanib o pagkakaisa ang Seventh-day Adventist Corporation at ang Catholic? Unang-una po, mali po na tawagin ang Seventh-day Adventist Corporation. Misrepresentation po yon, pagbibintang po yon. Dahil ang Seventh-day Adventist Church po, ang corporation, yung General Conference Corporation, separate po yon sa church. Kaya yung Seventh-day Adventist Corporation, para nyo nang sinabing babaeng Boy Scout. Hindi ho, misnomer po yon. Mali po yon, wag nyo na pong gagamitin yon. Pangalawa po, hindi ho lahat ng church natin merong cross. Sa church nila, Brother Jerry, walang cross sa Paranaque. Pangalawa po, naintindihan ko po kayo kung bakit nyo kini-question, bakit may mga cross. Pero tanungin nyo muna, in the first place, first question, ba't ko ba kinikriticize ang paggamit ng cross ng mga Adventist? Meron ba akong batayan sa spirit of prophecy na sinabi mismo, word for word, ni Sister White, na huwag tayong gagamit ng cross sa church? Pangatlo, yung tanong nyo, yung ibang church, no? Yung mga Protestant, they have cross. Ibig ba sabihin, nakikiisa na tayo sa mga Protestant? Hindi po tayo nakikiisa sa mga Protestant. Malayo po. Sabi ni Sister White, yung mga Protestant at yung Catholics, they are formed, sila po yung pinapangaralan ng Three Angels message na dala-dala ng Seventh-day Adventist Church. Ano po? Okay. So, Nat, may follow-up. Doktor, okay po yung ano, pero hindi nyo po nasagot yung aking tanong. Ang tanong ko po, meron po bang nangyayari na pagkakaisa o nakipagkaisa ang Seventh-day Adventist, hindi ko sasabihin yung corporation, maganda po yung question nyo. sa Catholic? Yun nga po ang sabi ko. Meron na bang pagkakaisa ang Seventh-day Adventist
sa Catholic Church. Wala pong pagkakaisa. Yun ho yung Doon po sagot. sa binasa ko, sister, yung paggamit ng cross, iba po ang paggamit ng cross ng mga Catholic kaysa paggamit ng cross ng mga Adventist. Sa mga Catholic, lumuluhod sila doon. Nag-aantanda pa sila, nagsa-sign of the cross, tapos yung cross nila, meron talagang estatwa ni Jesus. Crucifix ang tawag doon. Samantalang sa mga churches ng Adventist na mayroong cross, kasi hindi naman lahat meron, wala ko kayong makikita ron na cross sa church ng Adventist na mayroong estatwa ni Jesus. Pagka ganong may estatwa ni Jesus sa mga church natin, doon na pwedeng sabihin, nagkakaisa na po ang Adventist at Catholic. No? Kaya hindi ho pwedeng sabihin natin nagkakaisa. Bintang lang po yun ng mga tao na hindi masyado seryosong magsuri. Okay. Nay, may tanong pa. Ipapabaya ko po kay Pastor Debot yung dagdag na katanungan. Okay. O, Pastor, sige, sagot. 1 minuto. So, narinig ko po mga kapatid na talagang pinipilit niyang itanggi na sila ay hindi po kaanib sa mga tinatawag po nating mga Romano. Pero dito po sa aklat na tinatawag po the New Book of Knowledge or Encyclopedia, dito po sa tinatawag na pagkakaisa sa lahat ng relihiyon sa buong mundo o sa mga relihiyon sa buong mundo. Tingnan po natin kung hindi ba kasama ang mga SDA na sila'y kasama sa pagkikiisa sa Roma o sa mga Christian. Ito po ang sinabi. The World Council of Churches organized in 1948 joined forces with the International Missionary Council at New Delhi, India. In 1961, the joining together of these organizations emphasized the quest for unity. Ayun mayroon silang pinag-usapan na pagkakaisa. Sino-sino ito? Sabi po rito, Presbyterian, Methodist, United Church of Christ have declined in total membership. Other denominations, Baptist, Missouri, Synod, Lutherans, Seventh-day Adventists, Church of Nazarene, Jehovah's Witnesses, Reform have grown in influence and membership. So nagkakaisa. So at ang logo po. Pastor, saan yung membership na sinasabi? Po? Saan yung membership na sinasabi? Ito po. Saan yung membership? Ito. Saan yan? Anong? Sa World Council of Churches po. Okay. Anyway, bilang moderator, hindi ko tatanggapin yan. Okay, sige. Okay lang. Alam mo kung bakit? Bilang moderator, hindi ko tatanggapin yung binasa niya. Kasi mismo ang WCC, idininay na member ang Adventist sa kanila. Kaya hindi ko pwedeng tanggapin yung katibayan. Anyway, binasa niya yun. Okay. So, meron. Meski sa internet, makikita nyo doon. So, clarification po. So, ibig sabihin, hindi ko ito babasahin, itatabi ko na lang ito kasi hindi pala ito tatanggapin dito. Ano? So, ibig sabihin po, hindi ko na lang po ito gagamitin kasi po, hindi po ito matatanggap dito sa ngayon. Ito ay hindi gagamitin sapagkat sinungaling ito. Okay? Pastor? Salamat po. Okay. Kasi, kaya ko nasabi sinungaling, yung WCC nga itinanggi. Ang sabi doon, Seventh-day Adventist is not a member of WCC. Yun yung nakalagay doon. Magbukas kayo ng internet. Makikita nyo doon. Open yan, open. Kaya, ewan ko, no? Bilang sige, Pastor, yung sinasabi niya tungkol sa cross. May sinasabi niya tungkol sa cross. Tapos na? Sige. Okay. Ikaw naman, huwag ka namang balitaktak ang tanong, ha? Dito ka. Hindi naman. Mag-react lang muna ako doon sa kanyang sinasabi kahit hindi ito tinatanggap dito. Kasi hindi na pag-usapan. Pero nabanggit niya, mayroon din akong babanggitin. Okay. Itong BIM, Church's response to BIM, Baptism, Eucharist, and ministry. Ito po'y isang mabibitin tayo nito. Ayusin ninyo yung mangkuan ninyo. Relax. Susumo.
masasaya yung momentum eh. Yung momentum ang hinahanap natin. Ito po, galing, sabagay ito, ano lang ito, Xerox copy. Pero ang original nito, puntahan ninyo diyan sa may EDSA. Makukuha ninyo ito. Basahin ko lang kung ano ang sinasabi ng isang branch ng WCC. World Council of Churches. Maganda siguro ikaw nang bumasa. Okay, ito. While Seventh-day Adventists find it necessary to raise issue and express concern regarding the ministry statement, it is clear that the same statement confront them. Though their church is not a member of the World Council with serious question and difficult decision. Yun yung nakalagay. Ang nakalagay, though their church is not a member of the World Council. Ito, dokumento, so kailangan magbigay din kayo ng dokumento na maging sagot ito. WCC, galing. Okay. So, ang sinasabi niya, dokumento mula sa WCC na ang Seventh-day Adventist ay member ng WCC. Sagot, Pastor. Okay, so ang dala ko po ay ito lang pong The New Book of Knowledge, no? So, encyclopedia po ito. Ito po ay halos ginagamit po ito sa tulad po ng mga paaralan. So, hindi naman nangahulugan, hindi ito tama para sa akin. Kaya ko nga, dila ito eh. No? So, dito po nagsasabi, salungat po doon sa kanyang sinasabi, yung Xerox na kanyang sinasabi, dito po sa original na aking binasa kanina. Pero wala po akong magagawa sapagkat ayaw ito tanggapin. So, ito lang po masagot ko na ito lang ang dala kong pagpapatunay na miyembro sila sa World Council of Churches. New Book of Knowledge. Okay. Ang address sa World Council of Churches, hindi naman mahirap hanapin eh. Bakit hindi nyo subukang sumulat? Di ba? Bakit hindi nyo subukan sumulat? Kumukuha kayo ng hindi naman galing sa WCC. Pwede subukan. Pwede natin subukan. Okay. Pwede nating subukan. Bakit hindi? No? Ayon sa iyong sinabi. Pwede yan. Bigyan natin ng panahon para tingnan at masubukan kung okay, nga o hindi. Pastor, para lubusang sabi nung isa, bakit hindi subukan? Sabi mo naman, bakit hindi? Sa ikalilinaw. Ayun. Okay. Sinong may internet dito? Brother Ronald? Okay. So mamaya, pupuntahan ni na Brother Ronald yung site ng World Council of Churches. Kung alin ba talaga ang nagsasabi. Sabi nito, ang member ang Adventist sa WCC. Sabi nito. Sabi nung BIM na binasa niya, hindi member ang Adventist sa WCC. Puntahan natin ngayon yung WCC. Kung talaga bang member nga ba o hindi. Walang ibang makapagsasabi niya kundi sila mismo. WCC mismo. Okay, mamaya sasagot. Pastor? Okay? Okay. Okay na yon. Wala ka nang tatanong. O sige, mamaya natin. May tanong pa. Sige. Okay, Last sige. question. Yun ay sagot lang naman doon kasi binuksan niya yung okay. libro eh. Okay. Ay, ito na lang ang pinakatanong ko. Nabitin ako kanina dahil ang pagkakaalam ko, akala ko nagkakaintindihan na sila. Yung ipaliwanag ni Brother Ronald na hindi naman ang Seventh-day Adventist Church ang pinaparehistro dito sa Pilipinas, kundi yung corporation. Kaya ang sabi mo kanina, kaya pala kami ang nagparehistro dahil hindi pala niyo na iparehistro. Tapos mamaya, nung nagano na yung oras, ibinabalik pa rin dahil hindi raw corporation daw yung church na pinaparehistro. O di inconsistent, di ba? Okay, ganito ang tanong ko. Doon sa incorporated, kasi incorporated naman talaga nakasulat sa inyong di ba? Ang tanong ko doon, doon sa salitang incorporated, parang narinig ko yata na pwedeng may business, pwedeng wala. Pwede. Depende yon. Hindi nga. Depende pa yon sa inyo. Yun nga. Depende sa kung ano ang iyong layunin. Yun na nga ang ibig sabihin. Kasi, sabi po rito,
hindi lang po binabatayan porque incorporated ay negosyo na, kundi sabi rito, pwede rin ang bayan ng Diyos na tawaging incorporated, ibig sabihin, nagkakaisa. Okay, yung sa relihiyon ninyo, ang ibig ko sabihin, hindi yung depende. Kasi relihiyon ninyo at saka relihiyon namin ang pinag-usapan dito eh. Okay. Okay. Yung relihiyon ba ninyo ay walang business? Pakiulit po sa tanong, pakiulit. Yung relihiyon ba ninyo walang business? Okay, ito po ang aking sagot. Yung relihiyon ba namin ay walang business? So, mayroon po tayong rehistro. Kung ayaw yung maniwala, pwede kayo po ang pumunta sa SIC. Okay. At tingnan nyo po dun sa aming rehistro kung mayroon po bang business dahil sa pagkakalam ko, wala pong involved na negosyo sa Okay. aming religion. Purely religious lang po. Sige, tama. Magpaliwanag ka nito sa sinasabi ni Mrs. White, ha? Ah. Religion should never be divorced from business. Ngayon, magpaliwanag ka nino. Oh. Parang ang religion at saka yung business parang mag-asawa. Kaya ang ginagamit dito ni Mrs. White ay divorce. Ang sabi, religion should never be divorced from business. Oh, sige na. Okay. Oh, yan na lang. So, Okay. ito po ang sagot. Banat. Dalawa po ang oris sa business na sinasabi sa Biblia. No? Mayroong business na negosyo. Mayroon ding business na spiritual. Yun po, kahit pa ang ating mga panalangin ay tinatawag na business yan sa ating panampalataya. Sabi po dito sa Council on Diet and Foods, page 271, 271, chapter 4, the food business is to be made the subject of earnest prayer. Kahit nga po ang ating panalangin ay tinatawag ding business. Hindi po, ibig sabihin ay nakabasa ka ng business, ayun na po yung tinatawag na negosyo. Kahit ang ating mga dalangin, ito. Testimonies yan? Tapos na yun. Ito. Susunod si Ronald. They say religion is religion. And business is business. O, ayan, ano nakasulat? Okay, reactions po. May dalawa po siyang punto. Ito Hindi pa. Okay. Hindi pa siya tapos. Okay, sasagot po ko. Ito, babasahin ko po sa ibang sulat po ni Ellen Goldwhite. Sabi po dito, they say, religion is religion, and business is business. They believe it has a proper sphere, but let them be separated. Magkakaiba po talaga yon. Separate Okay. Okay, sandali. Okay, so sa kanya ay never been separated. Separate. Separate po. O, tapos yung isa naman, divorce. Divorce. Never been divorced. Never been isa lang. Ibig sabihin. So yung isa never been divorced, yung isa separated. Separated. O sige, huli na. Ang tanong ko kasi kanina, sa inyong relihiyon, may business ba? Maliwanag ang sagot, wala. Oh. Di ba? Wala na yung paliwanag na kasi iba-ibang klaseng business. Ang tanong ko lang kung may business ba? Ang sagot, wala. Oh, binasa ko ito. Okay. Ang sabi dito, religion, nakalimutan. Testimonies, volume 4, page 190, third paragraph. Oh, may paragraph pa yan, ha? Ang pagkasabi dito, religion should never be divorced from business. Sa inyo, separate. Hindi nga ito pinapasiparate. Oh. Okay. Anong sagot? Anong box yan? Anong box yan, bro? Okay. Testimonies, may microphone? Testimony. Testimonies, volume 4, page 190. Spirit of Prophecy book, volume 2, page 602, third paragraph. Oh. Okay. So pagka sinasabi pong business or kung negosyo ang kanyang sinasabi, kung may negosyo man, dapat separate sa ating iglesia, separate sa ating relihiyon. Kaya nga po ang sabi rito ni Ellen Goldwhite, religion is not merely an emotion, a feeling. It is a principle which is interwoven with all the daily duties and transactions of life. Nothing will be entertained, no business engaged in. So kung mayroon ka mang business, hindi mo pwedeng i-mix ang business at ang religion. So yun po ang ibig sabihin namin. So kaya nga po kami nagparesto sa SIC, wala po kaming involved na business o negosyo.
talagang purely religious lang po sa amin. Kung gumawa po kami ng business, ay ibang usapan na po yun. Isiparit po yun sa aming religion. Yan po ang ibig kong sabihin. Kung ano man yun, yun na yun. Brother Ronald, ikaw na. Okay, ito po. Tatlong puntos. Number 1, may binasa siya, yung encyclopedia. That is secondary document. Ang gamitin mo yung primary. Yung mismong World Council of Churches. Mas panipaniwala kung yung document galing mismo sa primary document, World Council of Churches, ito sinasabi. Ay, hindi, Jed. Ito. Sandali po Ito. Yung totong paint. May guhit. Ayan. Galing mismo sa World Council of Churches. Pwede ba i-drag? Ang sabi po sa World Council of, sulat mismo ng World Council of Churches, the Seventh-day Adventist, while not a member of the World Council of Churches, anong sabi doon? Not a member of World Council of Churches, the conference is one of the designated Christian World Communions regularly invited by the Central Committee to send representative to the Assembly. Bakit pinagpipilitan nyo hanggang ngayon na member ang Adventist ng World Council of Churches, mismong World Council of Churches, sa kanilang sulat, hindi kami member. Nagkakalat kayo ng kasinungalingan at chismis. Ito. Bakit kayo nagpapadala ng representative? Ano ba sabi ni Sister White? Nako. Ito sabi ni Sister White, Testimonies to the Church, page 78, our ministers should seek to come near to the ministers of other denominations. Pray for this and with these men for whom Christ is interceding. Lalapit tayo sa ibang ministers na ibang denomination, pero hindi ka magpapamember sa World Council of Churches para mag-represent ng tamang katotohanan na pinapakilala ng Three Angels message. Ito yung tungkol sa business. Mga problema kayo sa business. Sabi ni Sister White, sa Testimonies to the Churches, sabi niya, the Lord desires to have a man of intelligence connected with His work, Lord's work, men qualified for various positions of trust in our conferences and institutions, especially our consecrated businessmen needed. Men who will carry the principles of truth into every business transaction. Anong problema nyo doon? Gusto pala ni Sister White sa bawat institution, may mga businessmen pa nga, business-minded, to carry the principles of truth in every business transaction. Anong problema nyo doon? Kaya sabi ko, mag-aral kayo sulat ni Sister White. Nandito sa SDA Church, wala sa offshoot. Namatay si Sister White dito. Okay, thank you very much. Okay, isa na lang dito at isa na lang dito. Hanggang alas 5 lang ho tayo. It's only 5 minutes. Tigi-isa na lang. Mamili na kayo ng yes, I know. Pumili na kayo ng matinding tanong dyan. Yung isa, kayo, matinding tanong. Pumili kayo dyan, ha? Yung bang, ang barangay daw ho, medyo aayaw na. Gano'n lang ho, mag-alas 5 na. Isang tanong dito, then, rebuttal speech ni Pastor, rebuttal speech ni Dr. Robidos. Bro, banat. Okay, salamat po sa mga pamamahayag mula pa kanina hanggang ngayon. Ating napapatunayan na talagang mayroong dipinsa ang bawat panig. Mayroong mga ebidensya, pinapakita. So, wala tayong magagawa. Dahil yun ang pinag-usapan na talagang kung ano ang panig niya at kung anong panig niya, tinatanggap natin yun. Pero dahil sa kanina, mula pa kanina, talagang hindi inamin kahit may ebidensya. So, dito tayo ngayon. Ang tanong kasi, may tanong kanina na, okay. May tanong kasi na, ano ba ang talagang dahilan kung bakit inilagay ng Seventh-day Adventist Corporation ang cross sa simbahan? Yun ang unang tanong ko. Na kung saan, kanina, dinidipinsa na ang cross pwedeng symbolikal, pwedeng literal. So ngayon dito,
ipagdidiinan ko na, akin lang pong ipapabasa sa ating moderator ang aking letters na pwede po ba? Okay. Ang tanong mo, bakit inilagay ng Seventh-day Adventist, talagang linalagay mo talaga yung salitang corporation, ha? Sige. Sige. Eto ho. Kung bakit inilagay ng Seventh-day Adventist Corporation. Eto po. Date from Robert W. Nixon dito sa General Conference of Seventh-day Adventists. Pero wala naman nakalagay dito ang corporation eh. Okay, date. Ha? Okay. Thank you for your recent letter concerning registration of SDA in the Philippines. Second question is about church logo. We received a report from South Philippine Union Mission Corporation of SDA about the registration of Seventh-day Adventist Church Local Conference incorporated on December 20, 1990. Security Exchange Commission, DS 04896, and Iglesia Adventista del Séptimo Día, incorporated on January 11, 1993. Here in America, many who bring the name Seventh-day Adventist and registered it in some other country also. Don't worry about it, because all Seventh-day Adventist Corporation under the General Conference Corporation SDA is under the Christian unity. We have a representative there, Dr. B.B. Beach. He is also a member of PCPCVU. Your second question in our meeting on January to February in San Jose, Costa Rica, officially declared new church logo. The three angel is no longer an official church logo of SDA Corporation. You ask why? Because to protect dignity of human person. The Pope. Close and open parenthesis, the Pope. Please let me know if you think the Office of General Counsel can be additional help. Question? Hindi kaya, mga kapatid, ang ating pagdipinsa sa mga cross na kung saan ito ang ating prinsipyo noon pa man ng ating nakinagisngan ay logo ng Three Angels Message, ngayon ay cross na. Hindi kaya ang pinakadahilan doon ay maprotektahan dito ayon sa sinabi ni Robert W. Nixon na protektahan ang dignidad ng Papa. Ito ang nakalagay dito, mga kapatid. So, ang tanong ko dito, hindi kaya dahilan kung bakit inalis ang Three Angels Message logo at cross ang nailagay para lang maprotektahan ang dignidad ng Papa. Hindi masaktan. Okay. So, Brother Ronald, ang tanong niya, kaya daw ba inalis ay dahil para maprotektahan yung Papa, interpretation, hindi masaktan. Ayun pala. So, ibig sabihin yung dignity pala, yung pride ng Papa ay hindi masaktan. Brother Ronald, kasakit-sakit pala yun. Sige, ano sagot mo doon? Sige. Okay. Ito po ang sabi nung, ito yung sagot ko. The Three Angels Message is no longer an official church logo of SDA Corporation. You ask why? Because to protect the dignity of human person, the Pope. Okay. This is subject to ambiguity. Pag sinabing subject to ambiguity, pwede tayong magkaroon ng iba't ibang interpretation. Sa inyo kasi, you interpreted, makapapa na ang Seventh-day Adventist Church. Mali po yun. Ang sagot po natin dyan ay ito. Doon po sa present logo ng Seventh-day Adventist Church, nandun pa rin naman yung three angels. Makikita niyo yung guhit na parang apoy, na form na flame. It represents three stripes, represents the three angels message. Ano po ba ang three angels message kasi? Ito po ang three angels message. Yung pang third message is all about the mark of the beast. And we know that the beast represents the papacy. Ang pinoprotektahan dito, sabi sa sulat is not the papacy, but the person of the Pope. Ang pag-atake at pangangaral natin hindi sa person, not the individual, yun ang sinasabi rito, it's not the papacy. Sana maintindihan nyo, iba ang papacy, iba yung human person, Pope. Kaya wala pong puntos yan.
So, ibig ba sabihin na ang Pope na tinatawag ang pagkakatao ng Papa ay hindi siya ang napatungkulan dito na para maprotektahan ang kanyang dignidad? Na kung saan, i-declare naman talaga, sila mismo ang nag-declare si W. Nixon na ang Seventh-day Adventist Corporation under General Conference Corporation, ay opisyali na nilang dinideclare ang logo ng Three Angels Message ay inalis para maprotektahan ang dignidad ng isang tao close and open participation. Ibig sabihin, kasi sayo din yung palagay. Kasi kinukot mo yan, ganun ang pagkakaunawa mo, ganito ang pagkakaunawa. Bakit nilagyan ng close and open participation? Para makuha ang ating atensyon na doon sa taong yon. Okay. So, tandaan nyo. mo lang yun. At, sandali lang. At yung sinasabi mong mga kahulugan yan, wala tayong mababasa sa Biblia na ang cross ang siyang simbolo ang cross ang siyang ating ilalagay. Okay, ang Korinto. Okay, 1 Korinto 1:17. Okay. Alam ko yan. Hindi po yun. Hindi po yun. Kasi ang 1 Korinto 1:17, nangakahulugan yan na sa Bisaya pa, ang kaasuyan diha sa cross. Ang subject. Pero cross din po yun, di ba? Cross din yun, di ba? Okay. Ang subject doon, ang kaasuyan. Ang istorya tungkol doon sa cross. Sino bang ipinako sa cross? Sino ang ipinako sa cross na mayroong history na maganda kaysa doon sa mga nangapako sa cross na wala ng pag-asa? So naniniwala kayo may sakripisyong ginawa sa cross? Okay. Mayroon. Si Kristo nagsakripisyong ipinakong walang kasalanan. Doon sa mga taong nagsakripisyong ipinako na may kasalanan, iba po yun. So naniniwala ka, tinubos ka sa cross? Tinubos ako sa kamatayan ni Kristo. Maging lethal injection yun o anumang paraan sa kamatayan, basta ang pagpunta ni Kristo dito, ang pagtubos sa kasalanan ng tao. So kung tinubos ka sa cross, may problema sa cross? Ang kalagayan ng cross, yun ang paraan ng kamatayan ng unang mga taong wala ng kapatawaran. Kahit si Kristo na walang kasalanan, wala pa rin siya itinuring walang kapatawaran. So kung walang kapatawaran, hindi ka pinatawad nung mamatay si Kristo sa cross? Pinatawad ako ni Kristo sa kanyang kamatayan. Hindi dahil sa cross, mga kapatid. Tama na yan. Pero ginanap sa cross. Okay, mga kapatid, no? Dali. Eto Okay. Nandito tayo para mag-aral. Yung mga present ebidensya namin, huwag niyong kakalimutan. Dahil ito ang talagang answer sa mga questions niyo. Sabi dun sa kanyang sulat, wala na daw yung 3 angels. Pero sa present logo ng Adventist, itong tatlong ito, sabi rito, the flame, yung usok, yung apoy. This is the shape formed by the 3 lines encircling an impelled spear. The lines represents the 3 angels encircling the globe and our commission to take the gospel to the entire world. So therefore, ulitin natin. The flame, yun daw flame. This is a shape formed by 3 lines encircling an impelled spear. The lines represent 3 angels of Revelation 14. Ba't sabi nyo dyan, wala? Andyan o. Ngayon, the cross symbol, the symbol of the cross represents the gospel of salvation. Is positioned in the center of design to emphasize Christ's sacrifice, which is the central theme of our faith. Ang ine-emphasize doon na tinitin, hindi yung mismong cross, kundi yung simbolo ng kaligtasan. Nagkakamali kayo ng emphasis. Ang emphasis nyo yung kahoy, hindi yung nakapako. Okay, salamat Tapos po. ito, ulitin ko, ang naka-close and open parenthesis dyan po, hindi papasi. Okay. Iba ang Pope, iba ang papasi. Okay, mga kapatid, napakagandang paliwanag niya tungkol sa 3 angels. Kasi yun ang tama. Okay, mga kapatid, saan mabasa sa Biblia na ang sinasabi mong 3 angels at 3 wavy lines nag-represent sa angel? Saan po siya mababasa na ang 3 wavy line siya yung nag-representar sa
Angel. Okay. Sandali. Sagot natin. Kapatid, sandali. Saan mababasa? Bibigyan kita ng panahon magtanong ng iba, wag yon. Dahil hindi tayo proof text, ha? Ha? Wag yon. Dahil ito, sandali. Ito, sagot ko. Sandali. Wag muna sagutin. Kasi yung salitang saan mababasa sa Biblia, hindi ko pa hintulutan yon. Kasi wala ka rin mababasa sa Biblia na Seventh-day Adventist Church, Local Conference Incorporated. Wala rin naman yon. Huwag tayo maging proof text. Baguhin mo tanong mo. Sige. Okay. Okay. Doon sa sinasabi natin, okay, sabihin, baguhin ko na lang. Sandali. May pinababasa kayo. Parang tutol kayo na yung 3 line dito represents the 3 angels. Tutol nga tanong nyo, saan mo mababasa na yung 3 lines represents 3 angels? Kasi binasa mo dyan sa Revelation, sabi mo. Hindi. Kasi ang point natin po, pinalalabas nyo sa logo ngayon ng Adventist, wala na yung 3 angels. Kaya ngayon, nilabas namin, may ebidensya, andun pa rin ang 3 angels. Bakit ngayon, tinututulan nyo? Okay. Sabi nyo kanina, wala. Ngayong meron, ayaw nyo naman. Okay, napakaganda ang iyong katuwiran kasi katuwiran mo yan. Pero kung bakit, ano talagang dahilan? Bakit? Na hindi naman malinaw ang 3 lines na yan ay tinatawag na 3 angels. Samantalang, may original tayong logo, bakit pilit na alisin? Ano ba talaga ang dahilan at bakit? Alam nyo, kung designer kayo, kung marunong ka sa IT, designing ng logo, ang logo composed of symbols. Ang symbols needs to be interpreted. Kasi kung kailangan pang ipaliwanag at clear, hindi na symbol yon, hindi na logo yon. Ang logo is a symbol composed of symbols. So there's nothing wrong with symbols. Okay. Salamat po. Yun. Katuwiran mo yun. Okay, dito kasi sa atin kasi bilang mga Adventist, mayroon tayong paninindigan. Ang ating paninindigan na hindi pwedeng matupi. Kung sa kapanahon na ni Daniel, sila Daniel, marami pang mga Hudyo na nandoon kasama nila. Pero ang nanatili ay sila Daniel, bali 4 sila. So, yun ang patungkol. Okay, dito tayo. Dito ako kasi mayroon dito na, tapos na. Okay, tapusin mo na. Wala na. Okay. Okay na. Ayos na kasi paliwanag niyo yun. Hindi, kasi siya kasi nagsabi sa akin kanina. Ang sabi niya kanina, brother, hanggang 5 lang tayo. Nung nagtatanong nung nandyan, hanggang 5 lang tayo. Ang tanong niya, nagsimula ng 10 minutes to 5. Hanggang ngayon, hindi pa siya tapos. Siya yun. Pareho ko kayong binigyan. Pero ang sinasabi ko, sa'yo nagmula na hanggang 5 lang. So, sana, tinignan mo yung oras. Di ba? Sa akin naman, lahat binagbibigyan ko Di ba? Pero alam mo na di ba? Ganun yun. So, okay lang sa'yo, mag-extend tayo. May isa pa ron. Ako magtatanong pa. Tanong ng moderator. Sandali. Ang moderator may rules. Ang moderator hindi pwede magtanong. Nasaan yung rules mo rito na hindi pwede magtanong yung moderator? Ano po ba? Saan? Ano po ba ang... Saan dito? Ang moderator ay namamagitan lang po. Tama. Silang dalawa naman tatanungin ko Silang dalawa tatanungin ko. Okay, I am the moderator. Ako masusunod. Ha? Okay, last question dito. Ha? Okay, pero nagtanong ka, wala pang sagot Sagot. Yung tungkol dyan, wala ka na ipakita, malabo yan, kapag wala sa Biblia. Yun ang tanong niya. Tanong ba yun? Tanong niya yun Wala sa Biblia, malabo. Alin ang wala sa Biblia? Yung flame of fire na yan, yung mga ganyan na yan, wala sa Biblia yan. Bakit? Na wala ka nabasa ganito. Yung bang logo ninyo nandyan sa church nyo, nasa Biblia din ba yun? Wala, di ba? Ang point natin, as long as the 3 angels, kaya nga 3 lines, pag naging 4 lines, 5 lines, 6 lines, or 2 lines yan, wala na yung 3 angels. 3 lines 3 lines represents
the three angels of Revelation 14. Ang importante, nandun yung three angels, kahit anong symbol pa yan. Bakit ayaw nyo tanggapin? Kasi tama yung sinabi namin na ang three angels nasa logo pa ng Adventist. Ngayon, pinagpipilitan yung wala kasi nandyan na kayo, lumabas na kayo. Pwede pa naman kayo magsisit bumalik eh. Ina-accept pa namin kayo. Pwede pa. Okay. Hindi Pastor, pa ikaw nasasagot. Alam ko. Pastor, ikaw nasasagot. Ilang minuto, moderator? Isang minuto. Isang minuto. Sige, bahala ka. So, doon po sa kanyang sinasabi rito, pwede mo namang gawin yan eh. No? Pwede mong gawin kahit walang basihan. Ayan walang basihan. Saan mabasa? No? Saan mababasa ng three Biblians ay three angels? Yun na nga, sinalat ni Nixon, no? Sabi doon ni Nixon na ang three angels ay hindi na natin official na logo. Ay bakit pagsipilitan nila yung three Biblians ay anghel? No? So kaya nga, mga kapatid, hindi nga na nga pwede. Wala. Tinan mo sa ano lang nila yon, yung kung sino ang nag-approve yan. Pero wala talagang basihan kung saan mabasa kahit sa sulat ni Ellen Goldwhite. So wala talaga mga kapatid. So, yung kanina, babalikan po natin ng kaunti. Yung tungkol po sa business. No? Hindi po ibig sabihin pagka-business, sa sulat po Ellen White, dalawa po ang ibig sabihin ng business. Mayroon pong business na kumikita ng pera at mayroon pong business na spiritual. Yun pong business na hindi hiwalay sa ating iglesia. Yun po yung sabi rito sa aklat ng Councils on Health sa page 367, volume 1, prayer and effort. Effort and prayer will be the business of your life. Yun palang dalangin natin sa Panginoon, business din yun. Yun po yung business na hindi ihiwalay sa ating iglesia. Pero yung business na tinutukoy ko, yung pong business na ihiwalay, yun po yung kumikita ng pera. Okay. Yun po ang ibig kong sabihin. Salamat po. Okay, last question. Sino? Last question. Madali lang ha. Ayan. For clarification lang po, Pastor. Ayan. Sige po. Ako'y masaya na galing kayong Mindanao, nakarating sa amin kasi itong tatanong ko eh. Ganon ba? Ayan. Kanina ko pa pinapakinggan ang argumento ninyo na pag binabasa mo yung ang mga makapapa ay naglalagay ng cross sa kanilang simbahan, sa kanilang altar, sa kanilang kasuotan at kahit saan makita ang sagisag ng cross. So pag naglalagay ng cross, makapapa, tama? Sa sulat po ni Ellen White, sabi po rito, makapapa. Ang mga naglalagay ng cross sa simbahan, yung pong mga makapapa, yung pipis, ang naglalagay ng cross sa simbahan. Kaya nga... Clarification lang, kung tama ba yung napakinggan ko. Sige. At pag naglagay ba ng cross ay tumalikod na? Ang paglagay ba ng cross ay tumalikod na saan? Clarification lang to ha, di pa yan patanong ko. Tama ba yung napakinggan ko? Na tumalikod na saan? Tumalikod na sa pagiging Seventh Adventist kasi sakop na nga ng Papa kapag may cross ang simbahan, tama? Okay. Ang pagtanggap po sa cross, kung binabasihan po natin sa sulat po ni Ellen Goldwhite, ito po ay magiging kabilang o na-associate ka sa kapangyarihan ng Roma. Okay. Sabi po sa Desire of Ages, page 416, the cross was associated with the power of Rome. Ayan. So yan po. Okay. Ito, nabasa ko dito. Nabasa ko yan. Alam ko na yan kasi binabasa ko. Mayroon ako dito yan. Alam ko na yan. Ito nang tanong. May nabasa kasi ako dito sa Message to the Young People. Okay. Tinanong ko to kay Brother Almario Flores. Yan. Sinabi dito, sa chapter page 24, paragraph 2, sinabi dito, si Kristo ay nag-anyaya ng mga kusang loob upang magpatala sa ilalim ng kanyang watawat at dalhin ang bandila ng cross sa harap ng sanlibutan. Ito ang tanong ko, si Kristo ba ay makapapa na? Okay, mga kapatid. Si Kristo ba ay tumalikod na? Okay. Isa pang tanong, si Kristo ba ay Babylonia na? Okay, ito ang sagot ha. Research niyo. Tandaan po natin, mabiblia man o Ellen White, dalawa po ang ori na sinasabing cross. Tulad po ng binasa niya kanina. Kapag kinuha, sandali lang ha. Brad, sandali lang. May cross na espiritual. Yung pong sinasabi ni Kristo na, kung kayo'y susunod sa akin, kalimutan ang sarili at pasanin ang cross. Hindi po ibig sabihin. Hindi po ibig sabihin, literal po na cross yun. No? At anahan natin, yung cross na sinasabi, meron pong espiritual na cross. At pagka literal na cross ang sinasabi, itong sinasabi po talaga dito sa Desire of Ages, page 416, na the cross
was associated with the power of Rome, literal po talaga yon. Sabagat yan po ang instrumento ng pagpatay ng tao noong unang panahon. So literal ang tinutukoy yan. Pero yung ibandila natin ang cross, yan po ay ating mga pagsubok. ano ko yung kasi ang tanong ko, ang tanong ko, hindi kailangan ng paliwanag. Ang tanong ko, historically, so ang sagot, yes or no. Ngayon, sinasabi niya na ang pag naglagay ng cross ay makapapana, inutos ni Kristo na dalhin ang cross sa harap ng sanlibutan. Ang tanong ko, si Kristo ba ay makapapana? Okay, ito ang tanong. No, hindi kailangan ng paliwanag. Ay, anong gagawin ko rito? Nagtatanong ka, hindi pala ako magpaliwanag. Yan yung tanong ko. Wala sa ating rules and regulation na yes or no. Depende po yon sa tanong. Depende sa tanong. Depende sa tanong, may tanong na sagutin mong yes or no, may tanong po na hindi mo sagutin ng yes or no. Kinakailangan mo na, emphasize mo na ang iyong sagot. Okay. So yan ano po ang ibig kong sabihin. Ano sagot mo doon? Ano sagot mo doon, Pastor? Okay, ang sagot ko po, kay Kristo na ibinandila ang cross, hindi po yan cross na literal, kundi yan po ay cross ng mga kahirapan na ibinandira. Okay. So, hindi ibig sabihin na si Kristo ay makapapana sapagat hindi po yan cross na literal. Okay. No? Kasi hindi naman mabasa sa Biblia na nung umahon si Kristo sa langit, dinala ang cross na kanyang pinagpakuan. Okay. So, sa madaling salita, kay Pastor, yung cross, pag hindi literal, pwede na. At pag literal, hindi pwede. Tama, Pastor? Okay, pagka literal na cross na hindi ilagay pwede sa simbahan, hindi pwede. Yan po yung hindi pwede. Sabi pero po, yung spiritual na cross, yung pwede. Spiritual na cross, yung ating mga kahirapan, mga pagsubok sa buhay, ay dapat po yun. Pwede yun. Pwede yun. Pwede tayo maglagay sa simbahan. No? 22. Hindi po natin mailagay yung spiritual na cross, yung ating kahirapan. Okay, ang literal po yung nakikita. Okay. Oh. Pasagutin na natin si Brother Ronald. Okay. Brother Ronald, sagot. Okay na, tapos na. Oh, yun nga pala, lumalabas ngayon, talagang ina-admit nila na dalawa meaning ng cross. Isang yung kahoy na object, nagawa sa kahoy, at isa yung simbolo ng kaligtasan. Ngayon, ang problema kasi, they are always quoting yung writings ni Sister White na the cross was associated with the power of Rome. Pinutol nila. Associated in what sense? Ang tanong. Sa anong paraan associated ang cross sa Rome? Pag tinuloy mo yung pagbasa, ay itong sabi, it was the instrument of the most cruel and humiliating form of death. So associated pala yung cross sa Rome, may kinalaman sa instrumento ng kamatayan. Walang kinalaman sa pagsamba o relihiyon. Kaya wala pong puntos yun. Sa pangalawa, yung sinasabi niya na yung business, dalawang klase. Ang dapat daw na maging involved tayo, yung business na spiritual, pero yung sa gawain na business na pang material, hindi. Mali po yun. Pakinggan nyo. Sabi ni Sister White, dito po sa Testimonies for the Church, page 147. Tignan nyo para ikumpara nyo mali sila. God designs that our publishing houses shall be successful, educating schools, both in business and spiritual lives. Si Sister White nagsabi, ba't sila ayaw nila nun? Tapos pinalalabas masama kami porque may business. Sila pala ang labag sa spirit of prophecy. Okay. Salamat. Okay, ngayon ay yung mga nagre-react sa akin, gusto nyo akong hamunin ng debate, pwede. Okay? Sharing din tayo. Walang problema yon. Gusto nyo 5 speaker pa kayo, ako mag-isa lang. Walang problema sa akin yon. Matagal na rin akong walang practice sa ganito. Okay? Dadako tayo sa huling portion. Ito ay conclusion ng magkabilang panig. Okay? Ang conclusion pong ito, pagkatapos nito, ang conclusion ng moderator. Okay? Pastor, take it away. 5 minutes. Okay, Pastor, fight. Okay. Sa pagpatuloy mga kapatid sa huling tayo, atin pong natunghayan at kayo na po ang magdesisyon sa inyong sarili kung alin po talaga ang tunay na Seventh-day Adventist Church. So ipinahayag na po namin na ang rehistro po namin ay Seventh-day Adventist Church Local Conference. No? Samantalang ang kailang ipinahayag dito kanina, palagi paulit-ulit na kailang ipinapakita ay ang General Conference Corporation.
So hindi talaga ang kanilang Seventh-day Adventist Church sapagkat kami nga po ang nakaparehistro nito. So pinakita niyo po ngayon yung tungkol po sa business, no? Ang business hindi naman nakasulat dun sa kanya ipinakita na ang iglesia o church ay hindi maghiwalay sa business na kumikita ng pera. Pwede ka namang gumawa ng business pero ihiwalay natin po doon sa iglesia. Yan po ang ibig nating sabihin.